Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Natanael na taga Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya ay nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila ganoong kalayuan sa pangpang, mga 70 metro lamang. Pag-ahon nila sa pangpang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganoon karami ang isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang pangatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gaya'y mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatili pong nakatayo.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Patuloy nating ipinagdiriwang ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ngayong ikatlong linggo ng muling pagkabuhay. At lagi ko po itong sinasabi na ang panahong ito ay hindi lang pagbabalik tanaw kung papaano bumangon ang ating Panginoong Jesucristo mula sa kamatayan, kung hindi papaano rin bumangon ang simbahan mula nang nasaksihan nila ang kalupitan, ang kamatayan at kapighatian ng krus. Kaya ngayong umagang ito yung ating pagnilayan. Paano nga ba bumangon? Siguro kaninang umaga, dahil nga kagabi umulan, ang iba sa inyo'y hirap bumangon dahil parang gusto pang matulog dahil medyo lumamig na ang panahon. O dili kaya'y napuyat, baka sa kakalaro o kaka-online o nakipagkwentuhan ka o may pinuntahan kayo, kaya kanina ay hirap na hirap kang bumangon. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung mukhang inaantok pa, no? Sabihin mo sa kanya, bangon na, no? Ngunit, paano nga ba bumangon? Ito yung pinagdaanan ng mga alagad. At hindi lang ito literal na pagbangon sa umaga. Siguro iba sa atin ngayon, nagsisimba, hirap kang bumangon sa buhay mo. Siguro may pinagdaanan kang mapait at masakit sa buhay mo. Baka nakakahiwalay nyo lang. Baka natanggal ka sa trabaho o naghahanap ka hanggang ngayon, wala kang makitang trabaho. Anong uri ng pagbangon din? Nakita mo yung grade mo, bagsak ka pala. Ano na yan? Lahat tayo may pinagdaraan ng pagbangon na kailangan. Kaya nga't napakaganda na ngayong panahon na ito yung makita din natin. Opo mga kapatid, nung linggo ng muling pagkabuhay, nagkaroon tayo ng salubong, nagpalakpakan tayo, kumanta tayo ng Alleluia. Ngunit alam nyo mga kapatid, sa unang simbahan, hindi ganun kadali na ipinagdiwang nila ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Hindi yun isang minsanan lamang at nagsaya na sila, ay nabuhay na muli si Kristo. Matagal ang kanilang pinagdaanan bago nila panghawakan ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Hindi ganun kadali paniwalaan tayo ngayon. Ang bilis nung palit natin mula sa Biyernes Santo hanggang sa linggo ng muling pagkabuhay. Pero yung mga alagad noon, hindi ganun kadali na sila'y nagalak at naramdaman nila talagang nabuhay na maguli ang Panginoon. Kaya magtataka kayo, nagpakita na ang Panginoon, nagsalita na ang Panginoon, pero makailang ulit pa rin, kailangang patotohanan ni Jesucristo na siya'y muling nabuhay. At huwag tayo magtaka, di ba ganun din naman tayo? Minsan hirap din naman tayo maniwala sa Diyos. Sabihin natin lagi, sumasampalataya ako sa Diyos. Pero pag may pinagdaanan tayong pagsubok, tapos narinig nyo sa simbahan, magtiwala lang. Ilan kaya sa atin yung agad nagtitiwala? Sabihin natin, papuri sa Diyos. Marinig nyo sabihin sa misa, patawarin mo na. Ilan sa atin yung agad nagpapatawad? Di ba tayo rin naman matagal bago maniwala? Matagal bago sumunod? Matagal makumbinsi? Ilang beses mo nang naririnig, sumainyo ang kapayapaan. Pero mamayang peace be with you, nagkataon, palapit lang dyan yung kaaway mo, titingala ka na lang siguro, o yuyuko ka, ayoko makita yan, kaaway ko yan. Marami pa rin naman sa atin, huwag nating sisihin ang mga alagad, tayo rin naman hanggang ngayon, hirap din bumangon, hirap din agad maniwala.
Kaya ngayon mga alagad, anong nangyari? Nakita natin sa Ebanghelyo ngayon, si Pedro, tandaan nyo, nagpakita na ang Panginoon, nagsalubong na. Sinabi na ni Maria Magdalena, nabuhay na maguli. Anong ginawa ni Pedro? Pagbalik sa Galilea, mangingisda na muna ako. Ano sabi doon mga iba? Sama kami. Ano ibig sabihin nun? Sa gitna ng mga nakita nilang kahirapan sa krus ng Biyernes Santo, na nasira, gumuho ang kanilang pag-asa, para baga sabi ni Pedro, balik na lang ako sa dati. Parang baliwala pala umasa diyan kay Jesus. Akala ko siya na yung magliligtas, namatay. Akala namin kami na maghahari, nilibing pa. At sabi nabuhay. Di siguro totoo yun. Kaya nagbalik na lang siya sa dating gawi, nangisda na lang siya para makalimutan ng lahat. Di ba ganun din tayo? Para sa'yo, akala mo, kalimutan na lang, magkalimutan na lang. O di kaya, balik na lang sa dati. Wala namang mangyayari eh. Diba minsan kahit sa bayan natin, sasabihin natin, wala na, ganito na talaga tayo. Suko na. Balik na lang tayo sa dati. Wala nang pag-asa. Bumalik. Akala ni Pedro, ang pagbangon ay pagbalik. Bumalik na lang. Balikan na lang natin, yung dati natin ginagawa. Parang walang nangyari. Naalala ko nung ako'y bata pa at nandito umuwi. Pag minsan nakagalit ako, nakaaway sa mga pinsang ko, bigla kaming papatawag ng lola ko. Sasabihin, magbati na kayo. Hindi na kami mag-uusap kung ano man na pinag-awayan. Magkamayan kayo. Hawakan mo sa tenga. Sige na, akbay na kayo. Pero alam nyo, nasaksihan ko yung ganong klaseng pagbabati. Hindi rin nagtatagal kasi hindi naman pinag-usapan kung anong pinag-awayan. Pinilit lang magbati at takot kami. Wala na kayong baon pag di kayo nagkamay. O di syempre magkakamay na kami. Hindi kayo pwede kumain mamaya pag hindi kayo nag-usap. O di mag-uusap na kami, napilitan kami mag-usap. Parang balik lang sa dati pero hindi talaga inayos. Ganon din sa buhay. Ganun yung akala ng mga alagad. Balik lang tayo sa dati, parang walang nangyari. Pero hindi raw yun ang tunay na pagbangon. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Nagpakita muli kala Pedro at sa mga alagad. At pinaranas uli, parang pagbabalik. Kasi nung unang yugto din, ganun din ang nangyari. Nanghuhuli sila ng isda, walang mahuli. Yun yung unang pagkakataon na nagtagpo sila. Kaya parang akala natin sa umpisa, pagbabalik. Pero hindi pagbabalik ang ginawa ng Panginoon. Matapos makahuli sa siga, at para kay Pedro makahulugan yung siga. Kasi nung unang mahal na araw, nung nililitis si Jesus kay Caiphas, nandun si Pedro sa may siga. Natatandaan ninyo yun? Kasama niya yung mga katulong, mga kasambahay ng punong pari. At doon sa harapan ng siga, 3 beses niyang itinatwa si Jesus. Kaya nga tumilaok yung manok. Kaya yung siga kay Pedro ay napakamakahulugan. Ngayon, ang Panginoon nagpakita uli, may siga. Pero hindi pagbabalik ang nais ng Panginoon. Hindi pangungot siya. Hindi niya sinabi kay Pedro, natatandaan mo yung siga? Diba dati sabi mo, mamamatay ka para sa akin, sa harapan ng sigang yan, tinatuwa mo ko. Hindi nanumbat ang Diyos. Mga kapatid, hindi nanunumbat ang Diyos. Kung tunay tayong Kristiyano, hindi rin tayo dapat nanunumbat. Dahil ang Diyos kailanman hindi tayo sinusumbatan. Sapagkat hindi pagbabalik ang kailangan para bumangon. Ang ginawa ng Panginoon, bumawi ka, Pedro. Bumawi kayo mga alagad ko. Ang pagbangon, hindi lang pagbabalik, kundi pagbawi.
Kaya nga't kung 3 beses siyang itinatwa ni Pedro, 3 beses siyang tinanong ni Jesus, Pedro, mahal mo ba ako? Para bagang binibigyan niya ng pagkakataong makabawi si Pedro. At yun ang Diyos natin, mga kapatid. Binibigyan tayo lagi ng pagkakataong makabawi para makabangon. Kaya ka pinagsimba siguro ngayon. Gustong sabihin sa iyo ng Diyos, bawi ka. Siguro nga nadapa ka, nagkamali ka, nakasakit ka, nagkamali ka, nagkasala ka, bawi ka, para makabangon ka. At ang aral na natutunan ni Pedro, paano ba talaga bumangon? Paano ba talaga bumawi? Hindi sa kanyang lakas. Yun yung akala nung una ni Pedro. Kaya ko to. Kaya nga ang lakas ng loob niyang mangako sa Diyos eh. Hindi kita iiwan. Mabilis pa sa 4:00, kinain niya yung salita niya. Dahil umasa siya sa sarili niya. Ang tunay na pagbawi, natuklasan ni Pedro, kaya naiyak siya, Panginoon, alam mo naman kung gaano kita kamahal. Pero ang gustong ipairal sa kanya ni Jesus, hindi lang yung pagmamahal mo ang pangahawakan mo, kundi yung pagmamahal ko. Yun mga kapatid, ang pangahawakan daw natin, hindi yung pagmamahal natin sa Kanya lang. Hindi yung lakas natin sa Kanya, kung hindi ang lakas ng Diyos. Ang grasya ng Diyos. Gusto mong talaga makabawi sa buhay? Huwag ka masyadong magtiwala sa sarili mo. Yun ang sakit ni Pedro, kumpiyansa sa sarili, mayabang tuloy. Kaya lagi niyang kinakain yung salita niya. Kaya lagi niyang nasisira yung pangako niya. Pero pagkatapos ng tagpong ito, nakapagpatuloy si Pedro. Bakit? Kasi ang inasahan niya ay ang awa at grasya ng Diyos. Hindi ang lakas niya, hindi ang galing niya, kung hindi ang awa at grasya ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa misang ito, pagdasal po natin ang bawat isa. Lahat tayo kailangan bumangon katulad ni Kristong muling nabuhay. At paano bumangon? Huwag lang bumalik. Bumawi ka. At paano ka babawi? Huwag kang magtiwala lang sa sarili mo. Higit sa lahat, magtiwala ka sa grasya at awa ng Diyos. Amen.